Nagkaloob ng tulong medikal ang World Health Organization kasama ang 10 pang bansa. Nagpadala sila ng nasa 500 medical professionals na kinabibilangan ng mga doktor, nurse at medical staff. Para sa detalye, balitaan mo kami Fred Montesa. Sa oras ng pangangailangan sa Pilipinas ay tiyak na may aagapay. Patunay diyan ang suporta sa ating gobyerno mula sa World Health Organization, kabilang rin ang 10 pang mga bansa sa pagtatalaga ng medical teams na kinabibilangan ng 500 mga doktor, nurses at iba pa. Ito'y upang magbigay ng medikal na tulong para sa mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo. Matatandaan noong 2011, nagpadala ang Pilipinas ng tulong sa Japan nang tamaan ito ng tsunami. Kaya naman bilang pagtanaw dito, nagpadala ang Japan ng isang medical team, supplies at medical equipment sa mga lugar na tinamaan ng super typhoon. Habang nagpaabot rin ng tulong ang mga bansang Amerika, Britanya, Germany, Belgium, Russia, Israel, Australia at Malaysia sa pamamagitan ng kanilang medical teams. Now here in the Philippines to help and support across all of the areas that have been impacted by the typhoon. The support is to the DOH in a number of different ways. One, there are quite a number of supplies that WHO has procured and brought into country. These are essential medicines, essential trauma kits, essential things for the wound care and for the prevention of disease that the Secretary of Health was talking about. Secondly, we're helping to coordinate all of the international support. There's been an outpouring of international support to the Philippines and an enormous display of solidarity from the international community to the people of the Philippines. Ayon kay Dr. Julie Lynn Hall, representante ng World Health Organization sa Pilipinas, idineploy ang lahat ng mga grupo sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng alinmang sakit lalo na sa mga kabataan na madaling dapuan ng karamdaman. Pagtitiyak ng WHO, mayroong sapat na supply ng gamot, pagkain, malinis na inuming tubig. Ganon na rin ang pansamantalang masisilungan para sa mga nawasak ang tahanan. Shelter, food and water still remain high priorities in the affected areas. That relief is coming in. All of those supplies are available here in the Philippines now. It's a matter of getting those access routes open and get to people. People do need clean water. The risk obviously of diarrheal illness from contaminated water or from food that is not prepared properly. Clearly that risk is there, and the sooner the people can get clean water and safer food to eat, the lower that risk will be. Sa kasalukuyan, nakapagpadala na ng nasa 1,000 body bags ang WHO at inaasahan ring darating pa ang tinatayang 20,000 body bags para sa mga bangkay na nare-recover sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa ngalan ng aming senior correspondent na si Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Montesa.